Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Sir Ian at nag-iiwan o nagsasabing dapat nating aralin at hindi ito limutin. At ayun, tungo tayo sa agenda natin for today's video. Magkakaroon nga pala tayo ng novel vlog review. Ano nga pala yung novel vlog review, sir? Ang novel vlog review ito ay mga kwento o nobelang nabasa ng isang tao na kung saan magbibigay siya ng reaksyon at ito ibubuod niya, no? Ganun ang gagawin natin for today's video. Meron tayong tatlong agenda for today's video. Una, pagbubuod ng nobela. Pangalawa, paggamit ng teorya o pagsusuri gamit ng mga teoryang nabunot ko na nakaraan. At pangatlo, pagkakaroon ng reaksyon sa teksto na aking nabasa o nobelang aking nabasa. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. At ayun nga, simulan na natin ang pagbubuod ng nobelang aking napili o naibigay sa akin nakaraan. Ang nobelang aking napili ay si Tandang Basyong Makunat na salitang kinatha ni Father Miguel Lucio E. Bustamante. Tara, simulan natin. Ang si Tandang Basyo o mas kilala sa pangalang Gervasio Makunat, ito ay isang akdang higit pa sa payak na kwento o nobela ng isang matandang magsasaka at ito ay isang mahalagang dokumento ng kolonyal na pag-isip na humubog sa lipunang Pilipino. Sa unang basa nito, maraming nagmukhang sermon o payo lamang ang mga sinasabi ni Tandang Basyo tungkol sa panganib na ang edukasyon ay mapanganib sa mga Indio noong panahon ng kolonya ng mga Espanyol. At mas malalim na pagsusuri at gagamitin natin ng mga lente ng teorya ng postmodernismo, pag-aral ng kultura para dito sa akdang ito. At ayun nga, ang akda din na ito ay isang malinaw na pagtatangka na ipagtanggol ang kolonyal na kapangyarihan at pigilan ang isipan ng mga Pilipino na umangat at magbago. Ngayon ay bibigyan natin ng masusing pagtalakay ang isang akdang sa panitikan ng Pilipino. At ayun nga, ulitin natin, ito ay si Tandang Basyong Makunat. At ayun, simulan natin. Ang akdang ito ay sinulat noong panahon na malakas ang impluwensya ng mga Kastila sa edukasyon, relihiyon, at kultura ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng salitang kinata, isang paraan ito ng pagsasalaysay na madalas na ginagamit ng mga wika ng mga prayle, upang tumagos sa damdamin at isipan ng mga mambabasa. At nilikha ito ni Father Bustamante dahil ang akdang ito ay naglalayong ipakita kung ano ang inaasahan ng mga prayle sa mga Indio at kung ano ang dapat nilang gawin at kung ano ang dapat nilang iwasan. At ayun nga, kaya mahalagang suriin natin hindi lamang si Tandang Basyo bilang isang tauhan, kundi pati na rin ang ideolohiyang nakapaloob sa kanyang katauhan. Simulan na natin. Ang nobela ay umiikot sa karakter ni Tandang Basyo o ni Gervasio Makunat na isang matandang Indio na lubos na naniniwala na hindi para sa katulad niya ang mataas na edukasyon. Para kay Tandang Basyo, ang edukasyon, lalo na ang pag-aaral sa Maynila, ay nakakasira sa isip at pag-uugali ng isang tao. Dahil, ayun nga, mga kabataang Indio sila ng panahon ng kolonya ng Espanyol. Sa unang bahagi ng nobela, ipinakilala si Tandang Basyo bilang isang mabuting tao, masipag, makadiyos, at lubos na nagtataglay ng konserbatibong pananaw at isa rin itong tagapagbantay ng tradisyon at tagapagtanggol ng ideya ng Indio ay dapat manatili sa kanyang lugar o sa kanilang lugar. At ayun,
Sunod naman ay mayroon itong pamangkin. Ang pangalan ng pamangkin niya ay si Prospero, isang binatang matalino at masigasig na nagnanais mag-aral sa Kamaynilaan. At ayun nga, dito nagsimula ang tunggalian na tutol si Tandang Basyo na umalis si Prospero para mag-aral sa Maynila. Dahil naniniwala ito na kapag nakapag-aral na si Prospero sa Maynila, ang isang Indio ay natuto ng wikang Kastila o pumunta sa syudad, nagiging arrogante na ito, lumalayo na ang kalooban sa Diyos, at ang huli ay nakakalimot na sa kanyang pinanggalingan. At bukod doon, marami ding tagpo ang nagpapakita ng pangangaral at pangungumbinse at paghigpit ni Tandang Basyo kay Prospero. Pero, ayun, nagtuloy pa rin si Prospero sa kanyang pangarap dahil ito'y ambisyoso o mataas ang ambisyon niya sa buhay. Ayun nga, ngunit sa kabila ng pagtutol ni Tandang Basyo, nagpatuloy si Prospero sa pag-aral at unti-unti nitong binago ang kanyang asal, naging moderno o sibilisado ang kanyang pag-iisip, naging mapusok ito, at huli ay naging arrogante. Pero, yun nga, nagbalik na si Prospero sa kanilang baryo o nayon ang tawag doon, na sira ang buhay, ang eksaktong babala ni Tandang Basyo, na ito ang naging katunayan ng edukasyon sa kamay ng isang Indio ay nagdudulot ng kapahamakan. At ayun nga, sa huli, naipakita din na ang pananaw ni Tandang Basyo, ang pananatili sa pagiging masunurin at mababang loob, ang siyang umanong tamang landas ayon sa manunulat na si Fray Miguel Lucio y Bustamante. At ayun nga, ngayon ay dadako naman tayo sa pagsusuri ng nobela. Ngayon, suriin natin ang nobela gamit ang teorya, postmodernismo at pag-aaral ng kultura upang makita o mas mapalalim ang pag-aaral sa konteksto nito. Tara, simulan na natin. At ayun, unahin na natin ang teoryang postmodernismo. Ang akda ay hindi may tuturing na may iisang katotohanan dahil pinipilit ni Tandang Basyo na ang edukasyon ay hindi para sa mga Indio. Ngunit ang postmodernismo na pagbasa ay naglalantad sa ideyang ito na bilang isang manipulasyon, konstruksyon at produkto lamang ng kapangyarihan ng pagiging kolonyal. At ayun nga, ang iprinisinta ng akda ay natural na itinayo dahil pinanatili nito ang kaayusang kolonyal at dito ko mas naintindihan na ang teksto ay hindi lamang dapat basahin, kundi dapat ding buksan at usisain ito ng mabuti. Dahil ang tinatawag na katotohanan ay maaring instrumento ng panlilinlang lamang. At ayon, sa teoryang modernismo sinusuri natin kung paano binabasag ng akda ang katotohanan at kung paano nito nilalantad ang ideolohiya sa likod ng tinatanggap na norms. Una na dito, ang relatibong katotohanan. Ang sinasabi ng akda na nakakasira daw ang edukasyon at hindi raw ito katotohanan, kundi isang konstruksyon lamang. Ibinabahita na ang boses ni Tandang Basyo ay hindi sariling boses ng mga Pilipino, kundi boses ng kolonyal na kapangyarihan na inuulit ng isang tao lamang. Sunod naman tayo, pangalawa, ang dekonstruksyon ng otoridad. Kapag binabasag natin ang kwento, makikita natin dito ang tunay na author na takot.
hindi si Tandang Basyo ang takot kundi ang mga praileng bumuo ng tekstong ito. Pangatlo, pagpapakita ng manipulasyon ng kapangyarihan o pagkokontrol. At ginamit ang karakter na ito upang ipakita ang ideal na Indio na hindi nagre-rebelde, hindi umaangat sa buhay, hindi naghahanap ng pagbabago, at ayun, na ang postmodernismo na pagbasa ay naglalantad na ang nobela ay isang propaganda na binabalot sa kwento ng moralidad. At ayun, tutungo naman tayo sa isa pang teoryang napunta sa akin. At ito'y pag-aaral ng kultura. Sa perspektibo ng teoryang ito, binibigyan diin na ang kulturang panlipunan nung panahon ng Kastila, samantala na gamit ang pag-aaral ng kulturang ito, mas naging malinaw kung paano ginamit ng kolonyalismo ang panitikan bilang estratehiya upang palawigin ang kapangyarihan. At ang akdang ito ay hindi lamang isang nobela lamang, isa rin itong cultural weapon nga, ika nga nila. Dahil ipinamumukha lang nito sa mga Pilipino na manatili sa mababang uri at huwag mangarap ng higit pa sa ipinagkaloob sa kanila. Dito ko nakita na ugnayan ng panitikan, kultura at kapangyarihan na ang mga ideya ay hindi inosente, kundi may kakayahang maghubog o magsira ng pagkatao sa lipunan. At ayun, unahin natin ang kulturang kolonyal at pagkontrol. Ang ideya na hindi para sa Indio ang edukasyon ay bahagi ng sistemang naghahati at nagpapababa sa Pilipinong pag-iisip. At pangalawa, kulturang makaangat. Ang mga Kastila ay nasa itaas, samantalang ang mga Indio ay nasa ibaba. At kailangang mapanatili roon upang mapanatili ang kolonyal na kaayusan nito. At pangatlo, pagpapalaganap ng kultura. Pagka masunurin ito at ginamit ito ng relihiyon, moralidad, tradisyon upang sikilin ang pagunlad at ang pagiging masunurin ni Tandang Basyo at ay naipakita dito bilang kabutihang asal kahit malinaw itong nakakapigil sa pag-angat ng pagiging Pilipino nito. At ayun, pang-apat ay kulturang pagkaligaw at pagkalason sa kabataan. Ayun nga, si Prospero ay ginawang halimbawa dito na ang kabataang napariwara dahil sa pag-aaral o dahil sa edukasyon. Ito'y isang taktika upang takutin ang mga mamamayan o ang mga Indio nung panahon ng kolonya ng mga Espanyol. At ngayon, dadako naman tayo sa aking reaksyon sa pagbabasa ng nobelang ito. Tara, simulan na natin. Ayun, simulan natin ang reaksyon ko dito sa nobelang aking nabasa. Bilang mamabasa siguro, ang pinakamalaking epekto sa akin na hadang ito, ang pag-unawa kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng kolonyalismong Espanyol sa kulturang Pilipino. Hindi lamang siguro pinigil ang edukasyon at kalayaan, kundi binaluktot ito sa paniniwalang mababa tayo, hindi tayo karapat-dapat sa karunungan, at dapat manatili tayo sa lugar. Which is, mali yun. Dahil, ayun nga, mali talaga yun dahil meron tayong sariling pag-isip. May kalayaan tayong gawin ang nais natin gawin. Pero ayun nga,
nagugat ito sa ganitong diskursong kolonyal, ano, kahit sa kasalukuyan, kahit ngayon, ano, sa may mabakas pa rin ang ating lipunan mula sa colonial mentality hanggang sa pagkiling sa mga banyaga. Ano nga ba yung colonial mentality? Ayun yung pag-iisip na meron sa pagiging pananakop o kolonyal na pag-isip. Ayun nga. At ano pa ba? Siguro sa kasalukuyang panahon, ano, malinaw na ang si Tandang Basyong Makunat ay hindi lamang isang nobela, kundi isang matandang lalaki na nagpapahita o nagpapahayag ng kapangyarihan ng isang tekstong ginamit upang kontrolin ang kaisipan ng mga Pilipino. Ngunit, mahalaga ang akda sapagkat, ayun nga, dito kasi natin nakikita kung paano gumagana ang kolonyal na impluwensya, kung paano pinapaniwala na ang mga tao ay kailangan ng pag-unlad, ang pag-unlad ay may sama, at ang pag-angat ay isang kasalanan. Siguro, para sa akin, ano, ang aral na mapupulot ko dito, ano, siguro, ano, kapag hinayaan natin ang takot at kolonyal na mentalidad, di tayo usad sa buhay bilang isang tao. Dahil, ayun nga, at ayun, sabi nga, no, ang tunay na progresong Pilipino ay nakasalalay sa edukasyon, paglayan ng ating kaisipan, pag-unawa ng ating sariling kultura, hindi sa pagsunod ng mapanupil na sistema na mayroon tayo ngayon. At muli, maraming salamat sa pakikinig. Please like and share this video para sa mga susunod pa na book review. Sana naibigay ko ang diwa ng nobela. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Hello and good day po sa inyong lahat ng mga manonood o nanonood nito. Bago ang lahat, nais ko muna kayong hikayatin na basahin ang nabasa kong nobela na pinamagatang Si Amapola sa 65 Kabanata. Nang sa ganon, maramdaman nyo ang mga kakaibang pagsasanib ng katatawanan, kababalaghan at matalim o matapang na komentaryong panlipunan na tsak magbubukas ng inyong mga isipan tungo sa tunay na mukha ng lipunan na tanging mula kay Ricky Lee. Ano-ano ang mga background ng nobela? Tara, talakayin na natin. Ang nobela na pinamagatang Si Amapola sa 65 Kabanata ay nilikha ni Ricky Lee noong ika-27 ng Nobyembre sa Sky Dome o SM North EDSA. Ang nobela ay ikalawa sa nilikha ni Ricky Lee na ang naging original na pamagat muna ay Aswang. Ang nobelang nilikha ni Ricky Lee ay siksik, satiriko, mahiwagang pangrealista o panrealismo at mayroong komentaryo na pampolitika na siyang pumapatungkol kay Amapola na isang pangunahing tauhan na nobela ni Ricky Lee, yung kilalang manunulat na isang tila binabaeng impersonator na natuklasan ang sarili na siya rin ay isang manananggal. Yung manananggal, ito yung Visera Soccer ng Philippine Meat, isang gay performer binigyang propesiya na magiging tagapagligtas ng Pilipinas laban sa laganap na korupsyon at naharap sa isang paglalakbay ukol sa kanyang personal na pakikibaka dahil si Amapola ay sumubok o inabigit ang kanyang personal na buhay matapos malaman kung ano ang ipinropesiya tungkol sa kanya at ang pag-usbong ng kanyang buhay, pag-ibig, kanyang nakaraan, kasaysayan ng kanyang pamilya na bumabagabag sa kanya. At kasabayan nito ay ang pagkakaroon pa niya na tinatawag na dalawang alter na personalidad dahil siya ay clinically diagnosed na may multiple personality disorder. Sinasabi rin na ang nobela ay unti-unting hinuhubog ang lipunan at kasaysayan ng Pilipinas, ngunit sa kasamang palad hindi kailanman naging ganap na nahubog, hindi kailanman naging pulido at hindi naging masyadong organisado ang mga pahina na nobela. Ngayon tayo naman ay dumako sa background ng nobelista o yung gumawa ng nobela.
Si Ricky Lee ay pinanganak noong ika-19 ng Marso taong 1948. Siya ay isang kilalang Pilipino na manunulat ng mga senaryo, mamamahayag, manunulat ng mga dula, nobelista, fiksyonist at may akda ng scriptwriting manual na pinamagatang Trip to Quiapo na tinuturing na bestseller at isang kinakailangang teksto sa mga kursong pangkomunikasyon sa Pilipinas, at isa ring national artist for film and broadcast art at most awarded na scriptwriter sa Pilipinas. Si Ricky Lee ay nagsulat ng 4 na pinakamabentang nobela, kung saan ito ay Lahat ng B, Para kay B, or Kung paano dinevastate ng pag-ibig ang 4 out of 5 sa atin, Si Amapola sa 65 kabanata at Bahay ni Marta. Siya rin ay nag-co-wrote ng libreto at lyrics ng Himala, isang musical na nanalo ng 8 Gawad ng Buhay Award noong 2022. Tayo naman ay dadako sa buod, kaya spoiler alert! Dito yan ang malalaman ang kabuuan ng kwento ng nobela. Ang kwento ng nobela ay umikot sa isang lugar sa Tomas Morato o sa QC na ay tinatawag na kasiguran, at ang nobela ay pumapatungkol sa isang flamboyant drag queen o bakla, isang impersonator at isang performer na si Amapola na tila isang schizophrenic dahil siya ay may kakaibang kondisyon kasi mayroon siyang multiple personalities, kaya minsan si Amapola, minsan si Saldi, at minsan si Isaac. Kaya minsan hindi niya alam kung sino siya sa isang araw o buong araw, kaya masasabing madalas magulo ang mundo niya. At natuklasan din niya sa kanyang sarili na isa rin siyang manananggal kasi noong gabi bigla na lamang lumitaw sa buhay niya ang isang matandang babae na nagngangalang Lola Sepa, isang katipunerang manananggal na minahal ni Andres Bonifacio, na bigla na lamang lumitaw sa inodoro ni Emil at nagsabing si Amapola ay kabilang sa mga manananggal dahil siya ay may misyon na iligtas ang Pilipinas mula sa nalalapit nitong kapahamakan. Pero bago to, si Emil na isang Noranyan ay nagsabi kay Amapola na ang kapatid nito ang itinakdang magliligtas, kaya lang na hindi nagtagal, sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ni Amapola na mayroon siyang supernatural na kakayahan kung saan kaya na mag-transform, lumipad at pakinggan ang tinig ng lupang kinakastigo ng politika, kahirapan at karahasan. Habang tumitindi ang political tension sa Pilipinas, napunta si Amapola sa gitna ng isang digmaan kung saan hindi lang ng mga manananggal laban sa masasamang nilalang, kundi pati na rin ng mga tao laban sa sarili nilang sistema. Kaya unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan na hindi literal na halimaw ang tunay na kalaban, kundi ang katiwalian, kasakiman, bulok na pamahalaan at ang kawalan ng malasakit sa kapwa. At sa paglalakbay niya, natuklasan ni Amapola na ang pagiging kakaiba ay hindi sumpa kundi isa pang sandata. Ngayon tayo naman dumako sa kung ano nga bang uri ng katha ang si Amapola sa 65 kabanata. Base sa anyo ng katha sa Pilipinas na naroon sa nobela. Una, ito'y paipagsapalaran dahil ang nobela ay nakasentro sa kakaibang paglalakbay mula sa pagiging drag queen or gay performer hanggang sa pagtanggap ng misyon bilang manananggal na tagapagligtas ng Pilipinas. Ikalawa naman ay madulang pangyayari dahil maraming bahagi ng nobela ang puno ng drama, alitan, tensyon at emosyonal na tunggalian kasi may struggle si Amapola sa tatlo niyang identidad. May kaguluhan sa lipunan at tunggalian laban sa mga banta ng bayan. Ikatlo, kahiwagaan dahil nandun ang mga misteryo tulad na lahi ng mga manananggal, misyon nila para sa bansa, kakaibang kapangyarihan taglay ni Amapola, kakaibang mga nilalang at pangyayari at malakas na mystical at surreal element. Ikahuli naman ay katatawanan dahil sa nobela pinunto ang mga sumusunod gaya ng witty banter, mga kabalbalan, comedic misadventure ni Amapola, Crispin at iba pang mga karakter at satire sa politika at lipunan. Ang nobelang si Amapola sa 65 kabanata ay nasa uring kathang pampanitikan na mula sa batay sa uri ng layunin dahil gumagamit ng satire, symbolism at magical realism. May malalim na pagninilay sa lipunan, politika at pagkakakilanlan, masining,
mapaglaro po ang istruktura, hindi lamang para magbigay aliw, kundi para din magpamulat at magbigay komentaryo sa bansa. At ang nobelistang si Ricky Lee ay nasa pambansang antas bilang manunulat ng literary fiction. Kung pag-uusapan ay anyo ng katha, batay naman sa nilalaman ng kwento, ang nobela ay kabilang sa speculative fiction dahil ang pangunahing tauhan ay isang manananggal na imposibleng mag-exist sa realidad at may mga kapangyarihan at mystical na kaalaman na lampas sa natural na mundo. Ano-ano naman mga elemento ng kata na nakapaloob po sa nobela? Ang mga tauhan ay si Amapola, Saldi, Isaac. Ito yung pangunahin. Isang drag queen na may 3 personal tulad ng sinabi ko kanina. Si Lola Sepa. Ito naman yung matandang babae na nagsiwalat kay Amapola ng kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang itinakdang mission para sa kanya. Crispin, ito naman yung kaibigan ni Amapola, isang call center agent at manunulat na nagbibigay suporta at payo sa kanya. Tagpuan, saan nga ulit ito? Ang tagpuan ay sa Morato dun sa QC. Anong mga tunggalian na nakapaloob sa nobela? Ito po ay tao laban sa sarili, kasi ito si Amapola sa una naguguluhan siya dahil sa may 3 nga siya personality, at ito rin ay tao laban sa lipunan. Kasi ang kinakalaban nila ay ang bulok na sistema na pamahalaan tulad ng nasabi ko kanina. Ang simula nito ay ipinakilala si Amapola bilang isang drag queen at gay performer na hindi pa alam ang tunay niyang identidad, pinagmulan at layunin. Ipinakita rin ang kanyang 3 personalidad at ang magulo niyang buhay. Sa nobela, ang kasukdulan ay ng pagsamahin ni Amapola ang 3 niyang personalidad na Amapola, Saldi at Isaac upang makuha ang kabuuang lakas. Harap-harapan niyang nilabanan ang pinakamalaking puwersa ng banta sa Pilipinas, yung simbolo ng bulok na sistema ng lipunan. Resolusyon naman ng nobela, ito yung matapos ang labanan, unti-unti na pagtanto na ang pagiging kakaiba ni Amapola ay hindi sumpa, kundi isang kalakasan. Hindi kailangan mawala ng pag-asa sa bayan, at kahit hindi niya kaya ayusin ang lahat ng problema, may magagawa pa rin kontribusyon. Ang naging wakas naman ay mas tanggap na ni Amapola ang sarili, kung saan may mali, kung saan tanggap na niya na siya ay may 3 personality. Meron na siyang malinaw na misyon at may lumitaw na pag-asa para sa bansa na mula sa kolektibong pagkilos. Ngayon, akin ko na mga lalapatan ng mga teoryang pampanitikan ang nobela, kung saan ito ay ang sa queer at bagong kritisismo. Paano ko nga ba ito may kukonekta? Una rito ay sa queer. Ang nobela ay hayagang nagtataguyod ng pagbasag sa tradisyonal at heteronormative na pagtingin sa kasarian, dahil inilantad nito ang buhay ng isang drag queen na may 3 magkakaibang personalidad, si Amapola, Saldi at Isaac, na hindi lamang nagsisilbing komedikong elemento kundi ginagamit bilang makapangyarihang simbolo ng fluidity, multiplicity at dinamismo ng pagkatao, kung saan ang kanyang pag-iral bilang queer na manananggal ay naging paraan upang ilarawan na ang identidad ay hindi kailanman dapat ikahon sa isang anyo, hindi dapat dikta na lipunan, hindi kailanman dapat ituring na kahinaan, sapagkat sa pamamagitan nga ng pagiging kakaiba, pinapakita na nobela kung paano ang queer na katawan ay nagtataglay ng kakayahang kumwestiyon, magbaliktad at magpabagsak sa mga mapang-aping istruktura ng lipunan. Kaya ang mismong paglalakbay ni Amapola mula sa kanyang drag performance hanggang sa pagtanggap niya sa sarili bilang tagapagligtas ng bayan ay naging political na pahayag na ang queer ay hindi lamang espasyo ng marginalization, kundi espasyo ng kapangyarihan, paglikha, pagdedeklara ng identidad at paglaban sa heterosexist na pamantayan ng lipunan, dahilan upang ang nobela ay maging isang mapusok, mapanghamon at mapagpalayang representasyon ng queer existence sa konteksto ng lipunang Pilipino.
Pangalawa naman, ito na yung sa bagong kritisismo. Sa paglalapat naman nito, malinaw na ang nobelang si Amapola sa 65 kabanata ay maaaring suriin bilang isang tekstong nakatayo sa sarili nito estruktura at wika dahil ang pagsasanib ng tatlong personalidad ng pangunahing tauhan, ang paggamit ng manananggal bilang metapora, ang pagbibiro, satira at magical realism ay naghahabi ng ugnayan ng mga simbolo, imahen, salungatan at motif na bumubuo sa isang masining at organikong kabuuan kung saan ang tunggalian ni Amapola sa kanyang identidad ay naging salamin ng mas malawak na tunggalian ng bansa at paulit-ulit na pagbalik sa pagkakaroon ng pagkakahati at pagsasanib ay lumilikha ng pattern na nagpapakita ng tunay na tema ng nobela ay hindi lamang tungkol sa lipunan kundi tungkol sa pagkabiyak at paghilom ng sarili, at dahil dito mapapatunayang ang saysay na nobela ay hindi nakasalalay sa buhay ng may akda o sa kontekstong panlabas kundi nasa malikhaing interaksyon ng mga elemento ng loob gaya ng tauhan, simbolismo, ironya, kabalintunaan at struktural na paglalapat ng kabanata na magkakasama lumika ng isang tekstong may internal na pagkakaisa at nakabuo ng matibay at masining na kahulugan sa loob mismo na akda. At nga pala, sasabihin ko rin kung ano yung mga nagustuhan ko sa nobela. Sa pagbabasa ko po ng si Amapola sa 65 kabanata, nagustuhan ko kung paano binuksan ng nobela ang isang mundong sabay na makulay at magulo, at isang mundong pinagtatagpo ang realidad sa buong Metro Manila at ang kababalaghan ng Manila lang tulad ng manananggal. Sa paglahok ng dalawang ito, nakabuo si Ricky Lee ng isang salaysay na hindi lamang na naglalarawan ng isang karakter kundi ng isang buong lipunan, at lalo kong hinangaan ang pagbuo kay Amapola bilang isang tauhang may tatlong magkakaibang personalidad, na isang drag queen na puno ng tapang, lambing at isang lalaki na may sariling kinikimkim na bigat, at may isa pang katawan na nagsisilbing paalala ng pagkabiyak na sariling kalooban, sapagkat sa kabila ng kanyang pagiging kakaiba, nagawa niya maging salamin ng bawat Pilipinong hindi malaman kung paano tatanggapin, lulunurin o tatalunin ang mga uno sa loob at labas na sarili. At dito ko nadama ang lakas na akda, ang kakayahan nitong gawing makatao ang isang nilalang na madalas nating isiping katang-isip lamang. Tapos nagustuhan ko rin ang estilo ng pagkukwento dahil ito ay bagaman magaan pero matalim, madulas pero may diin. Parang nagkukwento lang ang kaibigan mo sa gitna ng kalsada habang dumaraan ang jeep, ngunit sa bawat pangungusap ay may biglang kirot o katotohanang tatama sa iyo pag uwi mo. Ang gantong estilo hindi lamang po nagpapasya sa mambabasa kundi magbibigay daan pa para mapagnilayan ang mga bagay na matagal na nating hinahayaang lumipas. Heto lamang po at maraming salamat sa pakikinig.